Benelli Imperiale 400, a classic slash standard retro motorcycle. A classic Benelli. Benelli Imperiale 400. Again, folks, this is a standard motorcycle. I'm going to use the word classic. A classic motorcycle. So yeah, ayan siya. Sasabihin ko ulit, nakakatuwang banggitin eh. Benelli Imperiale 400. Benelli. Trip lang. Meron akong nilagay eh. Ayan oh. Hindi ito barbecue grill Mukhang barbecue grill eh ano. Parang barbecue grill eh. Pero hindi yan barbecue grill. Ano yan? Rack. Gas tank rack. So, pwede mo siyang lagyan ng kahit ano man sa ibabaw. Lagyan mo ng bag o kung ano man ang gusto mong ilagay. So, hindi magagasgas yung tangke mo. Hindi magagasgas yung gas tank mo, di ba? So, halimbawa ito, no? Itong bag na to, ilagay mo dito tapos lagyan mo ng net. Yan oh. Lagyan mo ng net o itali mo o kung ano man ang diskarte mo. Ang point hindi magagasgas yung gas tank mo. Kasi yung bag o kung ano man ang ilalagay mo hindi magkakaroon ng direct contact sa tangke o sa gas tank. 'Di ba? It makes sense? Tama? So, ayun. Tapos, oo nga pala, ito, nilagyan ko ng RFID sticker holder o ano bang tawag dito? Holder ba o pad o board o kung ano man, sige, kung ano man ang tawag nyo. So ayan, nilagyan ko ng RFID sticker board o holder. Ayan. So, etong RFID na nakakabit, ililipat ko yan dito. 'Di ba? Okay, ano? Ayan siya, oh. Malinis, 'di ba? Malinis. Okay. Ox na ox. So again hindi yan barbecue grill hindi ito barbecue grill Rack yan, rack. Gas tank rack. Etong pulang positive cable na to, yan yung nagko-connect o yan yung i-connect mo sa positive side ng baterya. Kulay pula yan
So ayan o, hindi na siya pula ngayon kasi tinakpan ko siya ng nylon electrical tape. Aha, nylon. Hindi yung expandable rubber electrical tape. Nylon siya, nylon electrical tape. Kaya mas malinis tignan. Ayan o. Wala ka na makikitang pulang kable dyan. Yung malaking kabling pula yan eh. Ngayon itim na siya. Ayan yung mga wires and cables. Mas malinis na siya tignan ngayon. Inayos ko eh. Nilinis ko. Pinagkakabitan ko ng electrical nylon tape o nylon electrical tape. Tsaka inorganized ko yung mga kable at mga wires. So mas malinis na siya tignan ngayon. Yung huling update review na ginawa ko, binanggit ko na ang bike na to ay nagpa-fluctuate. Yung RPM niya nagpa-fluctuate. Binanggit ko yon sa huling video na ginawa ko. So may update ako. Itong huling nakaraang 2 linggo, rinide ko tong bike na to. Naka 200 miles din ako. 200 miles ang kinarga ko sa bike na to, itong huling nakaraang 2 linggo. Alam nyo, nawala na yung fluctuation. Hindi na siya nagpa-fluctuate. Basta nawala na lang siya. Parang milagro. Nawala na lang basta. Hindi na siya nagpa-fluctuate. Tapos yung pagkadyut-kadyut niya, yung pag-jerk niya, nawala na rin. Okay na. Parang perfect na siya ulit. Oo. Hindi na siya nagpa-fluctuate. Tapos wala nang matinding kadyut-kadyut. Okay na. Bigla na lang siyang nawala eh. Okay nga eh. So sana hindi na bumalik. Hindi na sana bumalik yung pag-fluctuate niya at yung matinding pagkadyut-kadyut. Ayun. So okay na. Ox na ulit. Sana for good na yung pagkawala ng fluctuation niya. Yung pagpa-fluctuate ng RPM. Sa mga gusto nga palang bumili ng bike na to, nitong Benelli Imperiale 400. Benelli! Ayun, bigay na. Again, para sa mga gustong bumili ng Benelli Imperiale 400, kailangan nyo i-consider na yung front end nitong bike na to ay mabigat. Kapag nagra-ride ka, ramdam mo na yung front end niya mabigat. Aha. Yung harap mabigat. Eh kita nyo naman kung gaano kalaki yung gulong. 19 yan. 19-inch wheels yan. Wheel. 19-inch wheel. So ako pag rinaride ko tong bike na to, eh talagang ramdam ko yung bigat sa harap. Again, yung front end niya mabigat. Pero syempre pagka tuloy-tuloy na yung takbo mo, lalo na pagka maluwag yung kalsada, eh hindi mo na mararamdaman yun. Okay na, swabe na. Pero pagka yung nasa side street ka o nasa alley ka na makikipot, maliliit, ayun, mararamdaman mo yung bigat ng front end nitong bike na to. Pero again, kapag maluwag na yung kalsada at humahataw na yung takbo mo, okay na. Hindi mo na mararamdaman yung bigat ng front end. So yun lang. Gusto ko lang i-consider nyo kung bibili kayo ng bike na to.
Okay na. Wala nang fluctuation ha. Stable na yung RPM niya.